Ayan, magandang araw na naman sa ating lahat at welcome po sa YouTube channel natin. Once again, this is Zoro the Chismoso. Ayan. So ngayon guys, may mapag-uusapan na naman tayo na nagtitrend na naman ngayon sa social media. Hindi ko alam kung kailan nangyari to. Wala pang malinaw na detalye about sa video na ito. Pero ano talaga siya, may part na nakakaawa talaga, yung nangyari doon at may part din na nakakainis. So yun yung ating mapag-uusapan ngayong araw nito sa ating bagong vlog. Ayan. So, kung bago ka pa lang sa channel ko at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at mahilig sa mga ganitong content, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So, without further ado, intro muna tayo. Let's go! Kaya na maraming kamalasan ang abuti ko ni na mobile phone. Makinig ka lang ng music and shake it, shake it, shake it. Let's go! So, ayun na nga guys, merong kumakalat na video ngayon na isang binatilyo, ang nasa isang parang cage or cage ba ang tawag doon, parang kulungan ng buwaya. Pero ang buwaya, isa lang naman, pero malaki na. Di ko lang alam kung gaano yung exact na laki o haba ng buhaya. Pero malaki na talaga siya. Kayang-kaya niya nang kumain ng tao talaga. So mataba rin yung buhaya na yun. So ngayon, kung makikita natin sa video, mamaya ipa-play natin, ipapakita ko sa inyo, tignan ko kung magagawa ko para hindi tayo syempre ma-copyright, no? So, pero pwede nyo na lang din panoorin sa mga social media, hanapin nyo na lang para syempre di rin ako ma-copyright. Ayan. So, kung mapapansin nyo sa lugar, no, ng pinangyarihan ng insidente, is parang siya, parang kulungan talaga siya ng buhaya. So, meaning, may nag-aalaga talaga sa buhaya na yun. So, nakakapagtaka lang, is ba't nangyari yung ganun sa lalaki? So, doon muna tayo. Paano nangyari yung ganung bagay sa lalaki? Paano siya napunta sa loob? Ano yung ginagawa niya? So, siguro ah, sa pag-ano ko doon, may tendency siguro na baka magpapakain siya ng buhaya. Tapos, or siguro nakampante na siya. Dahil nga, kala nila okay na yung buhaya, nakilala na sila, lagi silang nakikita doon. Kasi kung mapapansin natin sa video, is kinakausap ng mga tao yung buhaya at may pangalan pa itong lalay. Hindi ko lang ganong maintindihan yung pinaka exact na mga sinasabi ng mga tao na naroon. Pero kung makikita natin kahit mga unti lang, talagang kinakausap nila at tinitreat nila na parang tao. So mabalik tayo, ano nga ba ang ginagawa ng tao doon? Yun nga, siguro may tendency na magpapakain sana siya ng buwaya or maglilinis. So, parang pumunta na lang siya doon, no? Kasi nga, kampante siya. Akala niya, kilalang kilala na siya ng buwaya. And take note, guys, no? Kahit ano ang mangyari, wag pa rin tayo magtiwala doon kasi nga, hayop pa rin yan. Buwaya. Carnivore yan. Kumakain talaga ng kahit anong karne yan. Papahayop man o tao. So wag tayo masyadong pakampante porket alaga natin. Lalo na yung mga wild animals katulad ng buwaya. Alright? So ngayon, yun, nakakaawa kasi nga, nakagat yung hita ng lalaki. At pinipilit niyang magpumiglas kaso syempre malakas, no, yung grip ng jaw ng buhaya. Talagang naglalak talaga yan. So, hirap na hirap siyang tanggalin at umiiyak na talaga yung lalaki sa sakit. Tapos, dumating pa yung part na ang buhaya kasi guys, pagkakain siya ng hayop or tao, no, para siguro niya munang patayin talaga yung kakainin niya, pinapaikot niya yung katawan niya. Talagang babaliin talaga niya yung buto. So yun ang isa sa karakter ng buhaya bago sila kumain ng gusto nilang kainin. Pagkakain na siyempre gusto nila puputulin yung, alam ba, yung kanto yun, yung lalaki. Hindi ko lang sure kung naputol yung paanan kasi pinaikot ng buhaya yung lalaki. Kaya ang technique doon, may napanood ako nakaraan doon, kailangan sumabay ka sa rotation ng ikot ng buhaya kasi nga para hindi maputol yung parte ng katawan mo. And
yung napanood ko na yun sa ibang bansa yun at babae pa yung ano, na sakmal ng buwaya. Pero yung buhaya naman sa ibang bansa is, yun nga, yung sumakmal sa babae nun, yung buhaya hindi ganun kalaki. Maliit pa lang. Pero syempre, delikado na rin yun. Eh, itong sa Pilipinas nga, itong lalaki na nagtitrend ngayon, na muntikang kainin ng buhaya. Ayun, so siguro medyo may knowledge siya sa gano'n, kaya ang galing, sumasabay siya sa ikot ng buwaya, no? So yun yung mga ano, delikadong part pag nasakmal ka ng isang buwaya. Though hindi tayo experience sa mga ganyan ano, at wala na rin tayong knowledge sa ganyan. Pero syempre, sa mga napapanood natin through online, ano, so kahit pa paano nagkakaroon tayo ng konting idea. Ano, so ayun na nga. So maririnig natin sa video na yung mga tao walang ginagawa. Ano, yun ang nakakainis. Di ko alam kung anong trip nila. Imbes na tulungan na yung binata or lalaki doon sa senaryo, hindi nila tinutulungan. Video lang sila, nagre-react lang sila. Alam mo yun, parang nakakalungkot. Kasi kung halimbawa ako ay nandoon, siguro bumaba na rin ako doon, kumuha na lang ako ng pampatay ng buhaya. Ano, eh sila hindi, kinakausap pa nila at ang pagkausap nila sa buhaya is parang tinitreat nila na tao. Ano? So, hopefully walang magalit pero mag-real talk na lang tayo, ano? So, buhaya po 'yan, hindi po 'yan na tao. At kahit ano pang pagsisigaw natin, pakiusap natin sa buhayan na 'yan, is hindi po tayo maiintindihan 'yan. Kasi nga, iba yung pang-unawa at meron pa ako na parang medyo naintindihan ko ng konti. Ang sabi ng nanay na nagsasalita sa video, parang luoy ka, lalay, gano'n, gano'n, something gano'n. Ano, ibig sabihin parang maawa ka, lalay, wala siyang kasalanan, gano'n. 'Di niya alam yung parang something gano'n kasi medyo nakakaintindi ako ng konting salita ng Bisaya pero hindi totaling malalim na pagkakaintindi. Ano din, pati yung mga ibang tao, yun din ang sinasabi. Ano, tapos meron pa yung time part na parang pag inaano mo yung aso, 'di ba? So, alam niyo yun. Siguro may mga tao talaga, especially yung iba sa province, meron pa rin kasi until now sa generation ngayon na parang diyos yung mga ibang hayop. Alam ko meron kasi mga religion na ganoon. Pero yun na nga, mas may utak po tayo. May mas malawak po tayong pang-unawa compare sa mga hayop. Especially wild po yung hayop na yun. Hindi po yan katulad ng mga aso. Yung aso, pet, ano. Pero yung buwaya na to, ang nakita ko parang ginawa kasi nilang pet, ano, kaya parang naging kampante sila sa buhayan na hindi sila kakainin. Eh, nilapa na, ano. So, yun ang kinaiinisan ko, bakit gano'n? Eh, nag-alaga sila ng ganyan. Actually, puwedeng ano yun, eh, kung dapat meron sila yung parang binabaril na pampatulog sa mga hayop. Katulad 'pag binabaril yung mga lion, tiger sa mga videos sa online, ano yung mga nakikita ko sa somewhere in Africa, something gano'n. Yun meron silang pambaril para makatulog agad yung hayop. So, dapat meron din silang gano'n, eh, para siyempre napaka-risking mag-alaga ng buwaya. Ano, sobrang wild po ng hayop na 'yan. Eh, diyan ako nagtataka ba't talagang ginagawa niyong pet, eh, hindi safe 'yan. Ano, tapos naku, nai-stress ako habang pinapanood ko talaga yung video na yun. Ano, so parang ang daming mali. No, ang pagkakamali pa dun, ang daming tao dun, hindi ba nila kinayang pagtulungan para mailigtas agad yung lalaki? Ano? So, ano lang, ewan ko ba ba't gano'n yung mga Pilipino. Yung iba, hindi naman nila lahat, ano. But anyway, ayan. So, mag-comment na lang kayo kung ano yung naging insight nyo sa video na yan, ano. And ako ito, side ko tong sinasabi ko. Hindi ko naman sinasabing tama. Ano, may kanya-kanya po tayong point of view pagdating sa ganyan. So, comment down below kung ano yung side nyo naman, ano, sa video na nangyari na yan. So, paalala lang, wag po tayong maging kampante sa mga hayop na wild. Tandaan po natin, hindi po kaparehas, no, ang utak natin sa mga hayop na yan. Mas may alam po tayo, ano, compare sa hayop na yan. Mas tayo ang nakaunawa, may pag-iisip, no. Kaya sana wag po tayong maging kampante sa ganyan. At kahit anong gawin nating pakiusap sa buhayan na yan, hindi hindi kayo papakinggan. Kasi kung nakakaintindi yan,
tumigil na siya sa pakiusap niyo sa kanya. Kung ano-ano pang sinasabi ng mga tao na sa paligid, sa buhaya, kinakausap talaga yung buhaya. So, tignan niyo, hindi kayo pinapansin. Kasi nga, hindi po yan kapares ng mga utak nating mga tao. Iba yung pangunawa ng mga yan. Ano? So, sa mga nanonood ngayon, comment down below kung ano yung ano nyo, insight nyo sa video na yan. So, I think hanggang dito na tong vlog na to and maraming salamat ulit sa panonood at pagsuporta dito sa YouTube channel natin. Ayun. So, guys, see you in my next vlog. Bye.